Bumangon ka na dyan at mamasada ka na! Ang halin eh! Nakahilata ka pa riyan! Kaya hindi pumapasok ang grasya dito sa bahay natin. Gawa mo! Pambihira ka naman. Natutulog pa nga ang tao eh. Wagas mo naman kung gisingin. Anong gusto mo? Humilata lang dyan maghapon! Babangon naman ako eh. Alam mong galing ako sa handaan kagabit na puyat ako. Hindi mo man lang ako intindihin. Sinong may kasalanan, ha? Ako ba? Ikaw itong hating gabi na umuwi. Sinabihan naman kita na umuwi ng maaga, hindi ba? Nakakahiya naman kasi kung basta lang ako aalis. Nandun ang mga tropa. Ang sabihin mo, hindi mo maiwan ang alak. Kapag ikaw nagkasakit na naman dahil sa katakawan mo sa alak, sino naman ang aabalahin mo? Ako na naman. Hindi ka na naawa sa akin. Ang dami mo na kagad sinabi. Nawala tuloy ang tuko sa'yo eh. Ang aga-aga, buwangan na kagad ng pinang-almusan mo sa akin. Hindi talaga kita titigilan, kaya mabuti pang bumangon ka na lang dyan. Oo na, bumangon na nga eh. Meron bang almusal? Diyan ka magaling ang kumain. Hindi ako nagluto ngayon dahil kulang naman ang ibinigay mong pamalengke nung isang araw. Magtiyaga ka sa kape dyan. Gusto mo akong mamasada pero hindi mo man lang ako pinaghanda ng almusal. Ikaw talaga. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko, ha? Wala akong lulutuin ngayong umaga kaya pinababangon na kita. Hindi ba nagbigay ang mga anak mo? Sahod din na nung isang araw ah. Nagbigay pero kulang pa bang bayad sa utang. Tsaka maliit lang ang inaabot ng mga anak mo sa akin ano. Kulang na lang eh. Hindi sila magbigay. Hindi naman madamot ang mga anak mo eh. Minsan kasi naririndi na sila sa bunganga mo. Bunganga ako na naman ang problema. Puro na lang ako. Hindi niyo tingnan ang dahilan kung bakit ako araw-araw nagbubunganga. Ay naku, makaalis na nga. Sa labas na lamang ako kakain. Mabuti pa nga para may silbi ka naman sa akin. Pare-pareho na lang kayo ng mga anak mo. Dinig na dinig sa bahay namin na maagang pagbubunga nga ni Aling Welnor. Halos pader lang kasi ang pagitan ng inuupahan naming bahay sa kanila. Sa ilang buwan na paninirahan namin sa lugar, kilala na namin ang ugali ng ginang. Nahihiya lang ako dahil kararating lang ni inay kagabi galing probinsya. Tapos ito agad ang bubungad sa kanya. Pagpasensyahan niyo na po inay ang kapitbahay natin. Masasanay din kayo katagalan. Hindi na pala kailangan ng alarm clock eh. Dahil mismong kapitbahay na natin nagigising sa atin. Ay, ganun po talaga si Aling Welnor. Kilala na siyang mabunganga sa lugar na ito. Wala nga po siyang makasundo eh. Grabe kasi ang bunganga. Parang Armalite. Mga ganong tao dapat lang naiwasan. Kaya ikaw hanggat maaari layuan mo siya. At huwag makipag-usap kung hindi rin lang kailangan. Mula po nung dumating kami rito bihira lang po akong lumabas. Ayoko rin po kasing makipag-usap sa mga tao rito. Hindi naman masamang makipagkaibigan Pero piliin mo lang. Oo naman po. Kaya lang pare-pareho lang kasi ang mga tao dito. Kailan pala ang uwi ng asawa mo? Sabado pa po ng gabi Mabuti na rin pala na tinawagan niyo ko para samahan ka habang buntis ka. Ang totoo po niyan, si Mark po talaga ang nag-aalala ng husto na maiwan akong mag-isa rito. Ayaw niyo naman kasi sa probinsya natin Baka po kasi kapag sa atin kami tumira, bihira na lang siyang makauwi doon dahil sa trabaho niya. Sa bagay nga. O sige na, kumain ka na at iinom ka pa ng mga gamot mo. Sige po, sabayan niyo na po ako, Nay. 5 buwan na akong buntis at maselan din ako. Maraming beses na nahihirapan akong kumilos. Kaya nagpasya kaming mag-asawa na paluwasin ng inay ko para samahan ako. Pagkatapos ng almusal namin, nahiga ulit ako dahil inaantok na naman ako. Ngayon lang kita nakita dito Kaano-ano mong mag-asawang nakatira dyan? Kahapon lang ng gabi ako dumating. Ako ang nanay ni Ana Lu. Ganun ba? Totoo bang mag-asawa sila? Oo, bakit mo naman naitanong? Tingin ko kasi sa anak mo menor de edad pa lang. Parang ang laki ng agwat ng edad nila. Baka lang kako, hindi sila mag-asawa, lalo't laging wala riyan si Mark. Si Ana Lu naman bihira lang lumabas at makipag-usap. Para bang mailap at may kinatatakutan.
Mukha lang talagang bata tingnan ng anak ko dahil maliit at baby face. Pero 25 na siya. Sa sinasabi mo namang hindi siya lumalabas, sa probinsya namin hindi talaga siya sanay na makipag-usap at maglalalabas ng bahay. Mahiyain din kasi. Ganun ba? Anong ginagawa mo dyan? Maselan magbuntis ang anak ko. Kaya pinakiusapan ako ng manugang ko na samahan mo na ang asawa. Buti wala kang ginagawa sa inyo para makapunta dito. Hindi naman ako masyadong abala Nag-aalaga lang naman ako ng mga apo sa amin. Biyuda naman ako. 3 lang ang anak ko at lahat pamilyado na. Si Annalou ang bunso. Hindi ko talaga maintindihan ang mga anak na nag-aasawa tapos sa mga magulang rin pinapaalagaan ng mga anak. Para bang yun na lang ang magiging trabaho ng ina o ama. Kaya yung 2 kong anak na pamilyado na, umpisa pa lang sinabihan ko na huwag nilang iiwan ng mga anak nila sa akin. Graduate na kako ako sa pag-aalaga sa inyo. Kaya ayun, naandun sila sa mga biyena nila. Itong 2 anak naman namin na kapisan pa rin namin, hindi ko alam kung may balak mang mag-asawa. Lagi naman kasing wala dito Mahilig naman kasi ko sa mga bata kaya walang kaso sa akin ang pag-aalaga ng mga apo. Tsaka, sabi nga ng mga matatanda sa amin noong araw, kapag daw mahilig mag-alaga ng mga apo, mas sumahaba ang buhay. Ako, hindi totoo yan. Nakakarindi at masakit sa ulo ang ingay at takbuhan ng mga bata sa bahay. Baka mamatay pa ako sa konsumisyon. Kapag hindi talaga mahilig sa bata ganyan ang katwiran. Aminado naman ako na wala akong hilig sa mga bata. Ilan ba lahat ang naging anak nyo ng asawa mo? May una akong asawa, 3 naging anak ko. Mga pamilyado na rin at hindi ko alam kung nasaan ang mga yun ngayon. 4 naman dito kay Fredo. Maaga kasi ako lumandi at hindi na nagtapos ng high school. Ano naman ang pinagkakaabalahan mo? Dito lang sa bahay, naghihintay na lang ng bigay ng mga anak. Maswerte ka sa mga anak mo kung ganon. Nako, hindi rin. Ni isa sa kanila, wala man lang nagpayaman sa akin. Hindi nga magkasyang ibinibigay nila sa akin kada sweldo Sayang lang talagang pagpapalaki ko sa kanila. O paano? Papasok na ako sa loob ng bahay ha. Tapos na kasi kung magwalis Sige. Kapag gusto mo nang makakausap puntahan mo lang ako dito sa amin. Ayoko mangako. Marami din kasi kung ginagawa dito sa bahay ng anak ko Gising na ako nang pumasok si inay. Kanina nasilip ko sa labas ng bintana nakausap niya ang kapitbahay namin na si Aling Welnor. Hindi na ako nagtaka kung nilapitan niya ang inay. Kapag may bago kasing muka, inuusisa nito maigi katulad namin noon. Akala ko ba iidlip ka muna? Tumawag po kasi si Mark kaya nawala ang antok ko. Tinatanong niya po kung nakarating na kayo. Ay, siya nga po pala. Nakita ko na kausap niyo si Aling Welnor. Oo. Siya naman ang lumapit sa akin Daig pa ang investigador kung magtanong. Ganun po talaga yun. Hindi ko lang nagustuhan ang ipinapahiwatig niya sa akin. Na ano? Baka kabit ako ni Mark? Gusto pa yata niyang maglabas ako ng pruweba na kasal kami ng asawa ko Wala kang dapat patunayan sa kanya. Tama lang na iwasan mo siya. Hindi ko po talaga yung kinakausap. Baka mapaanak lang ako sa kanya nang wala sa oras. Ngayon nandito na ako Sasamahan kita maglakad-lakad sa labas. Hindi naman kasi pwedeng lagi ka na lang nakakulong dito sa bahay niyo. Bukas na lang po siguro. Talagang tinatamad po ako ngayon Ganito po yata kapag buntis. Ano bang gusto mong ulam mamayang tanghali? Kahit ano po, Nay. Basta may sabaw. Nahihirapan po kasi akong lumunok Hanggang ngayon po wala pa rin akong panlasa. Ganyan din ang hipag mo noon sa panganay niya. Hanggang 7 buwan wala siyang panlasa. Kaya napakaselan sa pagkain. Hindi naman po ako maselan sa pagkain. Basta gusto ko lang po may sabaw lagi. Ay, anong ingay yon? Parang meron nag-aaway sa labas Ay nako, masanay na po kayo. Si Aling Welnor lang po yun.
May kaaway na naman siguro at binubungangaan na naman siya. Wala talagang panamang nakakaaway niya sa bunganga niya. Grabe nga. Parang dragon. Bumubuga ng apoy. Buti hindi ka naririnde kapag ganyan. Ang ginagawa ko po binubuksan ko ang TV at nilalakasan ko ang volume. Bakit kasi hindi pa kayo lumipat ng bahay Nagtitiis kayo rito. May kinuha po kaming bahay sa subdivision malapit sa atin ni Mark. Kaya lang po kailangan naming maghintay ng 6 na buwan bago malipatan. Okay naman po rito at mabait pati may-ari. Si Aling Welnor lang po talaga ang problema Hindi ako uuwi sa atin hanggat hindi kayo nakakalipat. Hindi maganda ang kutob ko dun sa kapitbahay ninyo. Kung hindi ko nga lang naiisip na hinahanap din kayo ng iba niyong apo hindi ko na po kayo pauuwiin sa atin. Malalaki na rin naman ang mga pamangkin mo Yun nga lang ang mga hipag mo mas gusto nila magtrabaho kaysa pumirmi sa bahay. Takot naman na kumuha ng mag-aalaga. Sabi ko nga hanggat malakas ako at kailangan nila ako, tutulong ako sa kanila sa pag-aalaga. Kaya po mahal na mahal kayo ng mga hipag ko Mababait naman kasi sila. Wala akong mairereklamo. Sa bagay nga po, swerte na rin nila kuya sa kanila. Dito ka muna at mag-aayos lang ako sa kusina ha. Magpahinga ka muna. Nang dumating ang asawa, agad na ikinuwento ni Aling Welnor ang tungkol kay inay. Hindi naman na nagulat ang lalaki sa ibinalitang yun ng may bahay. Siya siguro yung sakay ng tricycle kagabi. Nadatnan ko pa yung tricycle kagabi sa tapat ng bahay nila. Hindi ko na nga lang nakita ang sakay. Bakit naman kaya ganong oras dumating Malay ko. Baka naman malayo ang pinanggalingan. Sayang nakalimutan kong itanong kung saan probinsya nang galing. Kaya siguro nandyan para samahan ng anak. Minsan naisakay ko yung si Analu. Tingin ko nahihirapan. Ang laki kasi ng tiyan. Hindi naman kasi marunong makisama yung si Analu Gusto lagi na lang nakakulong sa bahay. Kapag nga naman may emergency, sinong tutulong sa kanya? Lagi namang wala ang asawa. Kaya siguro pinapapunta na lang ang nanay dyan. May mga tao talaga na hindi mahilig makasalamuha sa ibang tao. Irespeto na lang natin yun. Ewan ko ba? Mabigat na nga ang dugo ko kay Analu Mas mabigat pa sa nanay niya. Anong nakakatawa? Paano? Wala namang ginagawa yung mag-ina sa'yo Kung ano-ano sinasabi mo. Hindi mo lang kasi matanggap na meron tayong kapitbahay na hindi mahilig sa chismis at away. Tingin ko sa mag-inang yon mga nasa loobang kulo. Kung totoo man yan, hayaan mo na lang sila. Tandaan mo, mahirap makaaway ang mga taong tahimik. Ay, nasan nga palang kinita mo ngayon? Mahina ang biyahe ngayon Kaya ito lang ang kinita ko sa maghapon. Bumawas pa ako ng pagkain ko dyan. Bakit ito lang? Palit na yata ng palit ang ibinibigay mo sa akin ha? Mahina nga ang biyahe, di ba? Baka naman pinagtataguan mo na ako ha? O di kaya may ginagawa ka ng kalokohan sa likod ko? Kung gusto mo, ikaw mamasada para malaman mo. Kung wala lang nga akong ibang gagawin, sasama sana ako sa isa kada biyahe mo. Para nakikita ko talagang kita mo. Kaya nga sabi ko, ikaw ang mamasada para alam mo. Hindi yung kuda ka ng kuda. Sko, ano na lang mangyayari sa atin nito sa kakarampot mong kita? Nagbibigay naman ng mga anak mo Kailangan mo lang matuto mag-budget. Akala mo naman ganun kadali sa mahal ng mga bilihin ngayon. Hayaan mo, baka bukas naman maging maganda ng kita ko sa pamamasada. Siguraduhin mo lang, Fredo, dahil kung hindi ka makakapasok sa bahay na to. Napapakamot na lang si Mang Fredo sa tinura ng asawa. Kinabukasan, maaga pa lang nagbubunganga na naman si Aling Welnor. Dahil sa ingay niya, kaya ako nagising. Wala kayong mga silbi! Mabuti pa magsilayas na lang kayo dito sa bahay na to Puro kayo pahirap sa buhay. Hindi man lang guminhawa ang buhay ko sa inyo. Sana hindi ko na lang kayo ipinanganak sa mundo na to. Sige, magsilayas kayo. Huwag na kayong babalik dito. Hinahinaan mo naman yung boses mo, nakakaya sa mga kapitbahay. Buntis pa naman yung katabi natin. Baka nagpapahinga pa yun. Wala akong pakialam. Kung hindi nila matagalan ang bunganga ko, di umalis sila. Humanap sila ng ibang malilipatan.
Doon sila sa sementeryo tumira. Tahimik doon. Ay, nakakahiya ka talaga. Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng mga anak mo. E paano nga kung hindi na sila bumalik? Eh di mabuti. Para wala na akong problema. Sakit lang naman sila sa ulo eh. Ginagawa lang naman nila akong alila dito. Ako ang naglalaban ng mga damit nila. Tapos, ito lang ang ibibigay nila sa aking sahod. Ipinaliwalag naman ng mga anak mo na hindi ganun kalaki yung sahod nila eh. Eh doon pa nila kinukuha ang pamasahe at pagkain nila. Dahil nagagalit ka kapag nagluluto sila dito sa bahay. Hindi pa rin makatarungan na maliit lang ang ibigay nila sa akin. Eh dapat nga mas malaki ang sa akin dahil wala pa naman silang pamilya. Hindi man lang nila masuklian ang pagpapalaki ko sa kanila. Ano ka ba? May gusto rin naman silang bilhin para sa sarili nila. Eh kaya wag mo naman sanang gipitin ang mga anak natin. Iniisip nila ang mga luho nila, pero hindi nila iniisip ang mga gastusin dito sa bahay. Eh dito naman sila kumakain ah. Ay nako, maiwan na nga kita. Mahirap makipagtalo sa taong sarado ang pag-iisip. Hindi ka talaga mananalo sa akin dahil tama naman ang mga sinasabi ko. Oo na, lagi ka namang tama eh. Wala na akong sinabi. Napapailing na lang kami ni Inay sa mga narinig namin sa kapitbahay. Mabait pa rin talaga si Mang Fredo dahil nagagawa niyang tiisin ng asawa. Hindi ko lang sigurado sa dalawang anak nila. Sa pagkakarinig ko parang nag-alsa balutan na ang dalawang binata. Kawawa talaga ang mag-aama kay Aling Welnor. Eh kawawa din kayong mga kapitbahay na nabubulahaw niya. Wala namang modo ang babaeng yun eh. Tumanda na't lahat, wala pa rin pinagkatandaan. Oo nga po eh. Tayo pa ang nasabihan na lumipat ng bahay. Eh kung ako lang talaga gusto ko na lumipat na lang kayo. Iniisip ko kasi baka maapektuhan ng pinagbubuntis mo. Konting panahon na lang naman po makakalipat na kami. Tsaka po, isa sa iniisip ko, mura na po itong inuupahan namin kumpara sa ibang apartment. Mahirap din po kasi ang paglilipat. Pwede bang ireklamo yan sa may-ari ng bahay nyo? Ilang beses na po yan na ireklamo. At kahit po sa barangay, hindi pa rin naman po nagbago. Wala pa po kasing nakakatapat Tingin kasi sa sarili niya walang makakatalo sa kanya dahil walang pumapatol. Hindi naman po sa ganun. Sadya lang po na walang makatagal sa bunganga niya. Mabuti pa mag-almusal na lang tayo. Wag na muna natin pag-usapan ng kapitbahay mo. Baka mawalan pa tayo ng ganang kumain Nung gabing dumating si Mang Fredo, naabutan niyang umiiyak ang asawa. Nilapitan niya agad ito at inusisa habang inililibot ang paningin. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makita na kumpleto naman ang mga kagamitan nila. Nawala ang agam-agam niya na baka nilooban sila. Ang mga anak natin, tuloy na tayong nilayasan. Paano mo nasabi na umalis na nga sila? Hinakot na nila ang mga gamit nila. Naabutan ko pa sila kanina na pasakay ng tricycle. Pagtingin ko sa kwarto nila, wala na ni isang damit na natira. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Sabi mo kanina wala kang pakialam. Bakit ngayon umiiyak ka? Hindi ko naman kasi alam na gagawin nila na umalis dito sa bahay. Mga lalaki mga yun. Natural na malakas ang loob nila na tumayo sa sariling paa. Ano nang gagawin natin, Fredo? Pwede wala. Ay anong magagawa natin kung napuno na sila sa'yo? Kaya pinili nilang umalis. Baka naman hindi ako ang dahilan. Baka meron silang mga nobya at balak na magpakasal. Di sana ipinakilala na nila sa atin. Hindi naman natin sila pinagbabawalan na makipagrelasyon huwag ka na maghanap ng masisisi. Ikaw talagang may kasalanan kung bakit sila umalis. Oo na. Lagi naman ako may kasalanan. Wala nga naman kasalanan ko. Maayos ang relasyon namin mag-aama. Wala silang reklamo sa akin. Madalas sa'yo sila may sama ng loob. Kaya hindi na nakapagtataka na umalis na sila. Sana lang maalala nilang tumawag sa akin. Hindi mo man lang kasi pagsabihan ng mga yon. Porke malalaki na. Sila na lang ang nagdedesisyon sa mga buhay nila. Mga walang kwenta at walang utang na loob. Puno sila ng pangaral sa akin. Pero hindi ko pwedeng saklawan ng mga desisyon nila sa buhay. Di rin nila kagusto na tayo maging magulang nila. Wala silang utang na loob sa atin. Obligasyon natin silang pakainin at bigyan ng magandang buhay.
Kahit ano pa ang sabihin mo, mananatili na sa isip ko na wala silang utang na loob. Pare-pareho lang sila magkakapatid. Sana talaga, hindi ko na lang sila binuhay. Nako, kung ganyan lagi ang pananaw mo sa buhay, lalong lalayo sa'yo mga anak natin. May kasalanan ka rin kung bakit sila lumaki ng ganon. Ay nako, lagi namang akong sinisisimot maging ibang tao. Isa na lang siguro ang hiling ko. Sana maliwanagan ang isip mo. Oh, saan ka pupunta? Kararating mo lang ah. Huwag mo sasabihin na mamamasada ka ng gabi. Hindi naman ako lalayo eh. Gusto ko lang makasagap ng hangin. Pakiramdam ko kasi hindi na ako makahinga sa bahay na ito eh. Walang nagawa si Aling Welnor kundi hayaan na lang muna ang asawa. Alam niya na dinamdam din ng lalaki ang pag-alis ng mga anak. Ilang araw nun nalaman naming tuluyan na ngang umalis ang mga anak ng mag-asawa. At wala na nga daw balak bumalik. Sino naman po ang nagsabi sa inyo niyan? Narinig ko lang na pinag-uusapan ng mga tsismosa sa labas. Hindi ko intensyon na makinig. Kaya lang nagwawalis kasi ko kanina habang nag-uusap sila. Napuno na rin po siguro sa nanay nila. Araw-araw ba naman wala nang ginawa kundi bungangaan silang magkapatid. Nung araw nga po nauwian pa dito si Mark, lagi niyang nakakainuman ng magkapatid. Kaya lang daw hindi sila makaalis dyan dahil sa ama. Inaalala daw nila dahil na-stroke na dati. Kung ganun si Welnor lang pala ang may problema. Ganun na nga po, Nay. Malay nyo, baka magbago-bago na ngayon na nilayasan na siya ng mga anak. Makikita naman natin kung talagang magbabago nga. Ilang araw ko na rin naman na hindi nakikita eh. Nagkukulong lang siguro sa loob ng bahay nila. Kung hindi niya kayang maging mabait sa kapwa niya, maigi na yung magkulong na nga lang siya sa bahay nila. Wala pa siyang mapeperwisyo. Mukhang may kaaway na naman. Pinag-uusapan pa lang natin eh. Ano bang sinasabi niya? Meron daw nagtapo ng basura sa loob ng bakuran niya. Mukha pong tayo ang pinariringgan niya. Kayo lang naman po ang mahilig magwalis sa umaga. Lalabasin ko lang sandali. Dito ka muna. Hayaan niyo na lang po, Nay. Baka lalo lang lumaki ang gulo. Sa lahat kasi ng ayoko yung pinariringgan ako. Pwede naman akong kausapin ng maayos eh. Alam ko naman po yun eh. Kaya lang po iba ang ugali ng kapitbahay natin. Hindi ko naman sasabayan ang asal niya. Tapusin mo na lang ang pagkain mo. Sandali lang naman ako. Wala akong nagawa para pigilin ng inay. Sumilip na lang ako sa may bintana. Patuloy pa rin sa pagsasalita ng kung ano-ano si Aling Welnor hanggang sa makalapit ang inay. May problema ba, Welnor? Ang aga-aga kasi naaabala ang pagkain namin. Mabuti pa kayo nag-aalmusal na. Ang aga niyo naman kumain. Kailangan ko kasi magluto dahil buntis ang anak ko. Kailangan niyang kumain para makainom ng gamot. Oo. Ang anak mo na suplada. Bakit mo naman nasabi na suplada ang anak ko? Meron ba siyang ginawang masama sa'yo? Wala naman. Kaya lang, kilala kasi na hindi namamansin ang anak mo. Hindi marunong makisama. Lagi lang nagkukulong sa bahay. Ayun lang ba? Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo at sa mga taga rito. Maselan kasi ang pagbubuntis ng anak ko. Konting kilos lang sumasakit ang tiyan niya kaya hindi siya lumalabas ng bahay. Kaya nga ako nandito para alalayan siya. Hindi pagiging suplada ang tawag doon dahil lang sa pinili ng anak ko ng tahimik na buhay kaysa makipagchismisan sa labas. Yun ba ang dahilan niya? Naliwanagan na kabe. Ang haba ba naman ang sinabi mo O ngayon, ano tong ikinagagalit mo na ang aga-aga nagsisigaw ka? Baka gusto mo rin magpaliwanag para malinaw sa akin. Kasi paglabas ko, meron ako nakita ng mga basura dito sa loob ng bakuran ko. Baka kako, nilipad ng hangin. Di ba, ikaw lang naman ang maagang nagwawalis. Ayun ang sako ng basura namin Kahit kailan hindi ko gawain na magtapon ng basura sa kapitbahay. Madali lang namang itanggi yan, lalo na't walang nakakakita. Hagip yata dito ang CCTV na manugang ko Pinakabit niya yon nung lingguhan na siyang umuwi rito.
Kung gusto mo tingnan natin. Ha? May CCTV pala kayo. Sosyal o sige na. Wag na. Abala lang yon. Oh, bakit naman? Ayaw mo bang malaman kung sino ang nagtapon ng basura sa bakuran mo? Hindi na. Naalala ko na marami pa pala akong gagawin. Sa susunod, kung wala ka namang ebidensya, huwag kang magparinig. Hindi naman ako nagpaparinig Sigurado ka? Oo naman. Ikaw itong bigla na lang lumabas at nakisali dito Naabala mo kasi kami kaya ako lumabas. Pwede ka na pumasok ulit at ituloy kung ano man ang ginagawa ninyo mag-ina. O sige, maiwan ko na kayo ha. Kitang-kita ko pa mula rito sa bintana kung paano titigan ng matalim ni Aling Welnor ang inay. Ilang sandali pa pumasok na rin ang kapitbahay namin sa kanila. Alam ko simula pa lang yun. Kilala ko rin ang inay kapag alam niyang nasa tama siya. Hindi rin siya nagpapatalo. O anong problema? Iniisip mo pa rin ba yung mga anak natin? Iniisip ko pa rin pero hindi sila ang pinoproblema ko. Bueno pala. Ginalit kasi ako ng kapitbahay natin. Sino? Si Ana Lu ba? Hindi siya, kundi ang nanay niya. Ha? Anong ginawa ng nanay niya sa'yo? Tingin ko naman mabait na tao yun Mabait naman pala sa palagay mo. Wag ka na lang magtanong kung anong ginawa niya. Baka naman ikaw lang ang nag-umpisa. Kilala kasi kita Hindi mo pa nga alam ang pangyayari kumakampi ka na kagad sa taong yun. Ayaw mo kasing sabihin Kanina kasi, paglabas ko, ang daming basura sa bakuran natin. Wala namang nagwawalis ng napakaaga, kundi siya. Kaya pinagbintangan mo yung tao. O nagalit ba sa'yo? Hindi naman, pero alam niya na siya ang pinaparinggan ko. Sabi ba naman tingnan namin sa CCTV nila para malaman kung sinong may gawa. Sabi ko hindi na at aksaya lang ng oras. Sana pumayag ka para malaman mo rin. Hindi na nga kailangan, di ba? Ang gulo mo. Tapos nagagalit ka sa tao. Ikaw naman itong tumanggi na tignan yung CCTV nila. Naiinis kasi ako dahil hindi ko alam na may CCTV pala sila. Ang yayabang! Baka naman ikaw lang din ang naglagay ng mga basura sa bakuran natin. Tapos kunwari, pagbibintang mo yung kapitbahay natin. Pambihira ka talaga Ano bang klaseng utak meron ka? Hindi ko ginawa yun Huwag mo nang itanggi, kilala kita. Nakakahiya ka talaga. Sa palagay mo, hindi pa nila tinignan yon? Wala akong pakialam kahit tinignan pa nila. Paano kung sugurin ka dito? Subukan lang nila. Hindi nila ako kilala kung ano ang kaya kong gawin. Imbis na tahimik ang buhay natin, gusto mo lagi na may kaaway. Wala namang ginagawa ang kapitbahay natin Hindi ba sumagi sa'yo? Gusto lang nila ng tahimik na buhay? Mabigat na nga ang dugo ko dun kay Ana Lu. Dinala pa niya ang nanay niya dyan. Di lalo nang kumulo ang dugo ko. Wala naman tayong pakialam kung sino pang patirhin dyan ni Ana Lu. Inuupahan nila yan Sa dami kasi ng pwede nilang upahan. Dito pa talaga sa tabi natin. Simula nang dumating yan dito, puro na lang kamalasan na nangyari sa pamilya natin. Hinaan mo nga yung boses mo. Talagang pinaparinig mo pa sa kanila Mabuti nga yan ang tablan. Makakapal ang mukha Mga dayo lang, akala mo kung sinong suplada. Hindi naman kagandahan. Mas maganda pa ako sa'yo no dalaga ako. Tumigil ka na nga. Puro lang kahiyan ang binibigay mo sa akin Sila dapat ang mahiya at hindi tayo. Kapag hindi ka pa tumigil, pati ako lalayas sa bahay na ito. Tinatakot mo ba ako Hindi ako nananakot. Gagawin ko talagang layasan ka. Dapat sa'yo mag-isa lang sa buhay Alam ko naman na hindi mo gagawin yan. Huwag mo akong subukan. Malapit na ako mapuno sa'yo. Nang dahil sa kapitbahay natin, gusto mo na rin akong layasan? Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa ugali mo. Walang tatagal sa'yo. Kahit ako, rinding-rindi na sa bunganga mo Diyan ka na nga muna. Saan ka na naman pupunta, Fredo? Ayoko muna magpalipas ng gabi rito. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Napapailing na lang ang inay habang naririnig namin ang pagtatalo ng mag-asawa sa kabilang bahay. Hinihimas ko naman ang tiyan ko. Dahil naninigas na naman mula kanina. Hindi nga ako nakakain ng maayos. Ayos ka lang ba? Naninigas na naman po kasi ang tiyan ko. Tuwing gabi magsuot ka lagi ng bestidang itim.
O di kaya yung itim na belo na binigay ko sa'yo. Itakip mo sa tiyan mo kapag matutulog. Mamaya papahiran ko ng langis ang tiyan mo. Sige nga po, Nay. Gumiginhawa po kasi ang pakiramdam ko kapag pinapahiran nyo ng langis ang tiyan ko. Iwasan mo rin pala natitigan sa mga mata ang kapitbahay natin. Masyadong matalas ang dila ng babaeng yun. Baka mausog ka niya. Di po ba sabi ng iba mas malakas makausog ang buntis? Oo, pero wala ka naman kasing usog Kahit nung dalaga ka, wala ka nauusog. Kaya malabong mausog mo ang kapitbahay natin. Nay, sinumbong ko nga pala si Aling Welnor sa may-ari nitong bahay. Sabi niya, siya na ang bahalang makipag-usap. Bakit mo sinumbong? Baka lalo tayong pag-initan ng babaeng yun. Dapat kasi umalis na lang tayo rito. Hindi po tama nagagawa siya ng kwento. Tapos, tayo kunwari ang pagbibintangan niya. Ipinakita ko rin po yung CCTV natin. Sana nga tumigil na siya kapag nakausap na nitong may-ari ng bahay. Hindi sa lahat ng oras, palalampasin na lang natin ang ginawa niya. Nagtitiis na nga tayo sa pagbubunga nga niya tuwing umaga Pero wag naman yung sisiraan na niya tayo. Paano kung walang CCTV? Oo nga. Buti na lang talaga naglagay ang asawa mo. Ang dahilan lang naman nun ni Mark, para sa kaligtasan ko. Hindi ko naman akalain na mahuhuli natin ang gagawin ng kapitbahay natin. Tumahimik na sa kabila Mukhang tuluyan na ngang umalis si Fredo. Swerte nga ni Aling Welnor sa asawa niya Oras na iwan talaga siya. Kawawa din siya. Ang mabuti pa halika na sa kwarto mo. Lalagyan na kita ng langis at magpahinga ka na rin. Kinabukasan nagulat pa si Aling Welnor nang katukin siya ng landlady ko dahil sa reklamo ko. Pulang-pula naman sa pagkapahiya ang ginang. Binalaan pa siya na oras na maulit yun. Ang landlady ko na mismo magpapablatter sa kanya sa barangay. Lumabas kayo mag-ina dyan! Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo! Ano bang kailangan mo at ang aga-aga mo nang bubulahaw rito? Nasaan ang anak mo, ha? Ilabas mo siya! Natutulog pa ang anak ko. Alam mo naman na nagdadalang tao siya. Wala akong pakialam! Ano ba kasing ikinagagalit mo? Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Yung anak mo kasi, nagsumbong sa may-ari ng inuupahan ninyo. Dayo lang kayo dito, ha? Akala nyo kung sino na kayo? Yun ba? Dapat nga kami ang magalit, hindi ikaw At isa pa, karapatan ng anak ko na magsumbong. Lalo't nakakaperwisyo ka na. Kung sa tingin ninyo, perwisyo ako sa inyo, bakit hindi pa kayo umalis sa bahay na yan? Hindi ikaw ang magdidesisyon sa bagay na yan. Matanong nga kita, bakit ba ganun na lang ang galit mo sa amin, ha? Wala naman kaming ginagawang masama sa'yo, Akala mo lang wala. Mula lang dumating yung anak mo at ang asawa niya sa bahay na yan, nagkaletse-letse na ang buhay namin. Hindi pala totoo na kapag buntis, swerte, kasi minalas kami. Bakit kailangan mo isisi sa anak ko ang kamalasan ninyo? Ikaw tong puro masasama ang lumalabas sa bibig Kayo ha, umalis na kayo sa lugar na ito. Humanap na lang kayo ng malilipatan. Marami naman dyan. Ganyan ba ang ginagawa mo sa lahat ng mga tumitira rito? Nabanggit ng may-ari na anak ko at asawa niya lang ang tumagal ditong tumira. Ngayon alam ko na kung bakit laging umaalis ang mga umuupa rito. Huwag mo akong pagbibintangan ha. Baka nakakalimutan mo. Taga rito ako sa lugar na to. Ano ngayon? Hindi mo pag-aari ang buong lugar. Kung hindi ka pa aalis, ipaparating namin sa may-ari ng bahay ang pagsugod mo dito ngayon. Sige, subukan mo! Kahit mas matanda ka sa akin, hindi kita uurungan. Talaga ba naghahamon ka, ha? Oo! Kaya kung hindi mo ako kaya, mabuti pang umalis na lang kayo mag-ina. Hindi mo kami mapapaalis. Teka nga, Analu. Tawagan mo ang may-ari nitong bahay. Sabihin mo nandito ang kapitbahay natin at nag-e-eskandalo. Walang hiya ka! Sige, subukan mong lumapit. Isang hakbang mo pa makikita mo ang hinahanap mo. Wala ka nga yatang alam sa batas Dahil sabi mo nga,
Hindi ka nakatapos ng high school dahil maaga kang lumande. Iniinsulto mo ba ako? Sinasabi ko lang kung ano pwede mangyari sa'yo. Magbabayad kayo mag-ina sa akin. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, huwag mong ibuntun sa amin ng anak ko. Isinara na ng inay ang pinto pero hindi pa rin agad umalis si Aling Welnor sa labas. Patuloy siya sa pag-ieskandalo. Nasabihan ko na po yung may-ari nitong tinitirhan natin. Papunta na raw siya. Hindi titigil ang kapitbahay mo sa panggugulo. Isipin mo naman wala pang 1 linggo na nandito ako ganyan na agad ang ginagawa niya. Hindi ko nga po alam kung bakit umabot sa ganito eh. Masama ba ang pakiramdam mo? Namumutla ka kasi Ayos lang po ako, Nay. Naiinis lang ako kay Aling Welnor. Umalis na yata siya. Hindi ko na naririnig Ibang klase rin talaga ang bunganga. Bukod tanging siya lang ang kilala ko na ganyan. Baka nga po tama kayo una pa lang. Baka kailangan na naming umalis dito. Sabi ko naman sa'yo, ikaw lang naman ang inaalala ko Kapag po dumating si Mark bukas kakausapin ko siya. Pasensya na po kayo, Nay. Pati kayo inaway ng kapitbahay ko. Wala yun, iha. Nagpapasalamat nga ako at nandito ako. Paano kaya kung mag-isa ka lang? Baka kayanin ka lang niya. Naisip ko nga rin po yan Salamat po talaga at nandito kayo. Ilang oras lang ang nakalipas, naging bisita naman namin si Mang Fredo. Parang nahihiya at hindi makatingin sa amin ng diretsyo. Marahil nakarating sa kanya ang ginawa ng asawa sa amin. Nandito ako para humingi ng dispensa sa ginawa ng asawa ko. Pasensya na kayo ha. May pinagdadanan lang kasi si Welnor. Sa susunod na manggugulo siya rito, sasampahan na namin siya ng kaso. Hindi man lang niya inisip na may buntis dito. Oo nga pasensya ka na iha. Nahihiya nga ako sa inyo Ayos lang po, Mang Fredo. Nagtataka lang po ako kung bakit mainit ang dugo sa amin ng asawa niyo. Hindi ko nga rin alam nag-umpisa lang naman nung mapansin niya na hindi ka nakikisalamuha sa mga taga rito. Pakiwari ba niya hindi ka marunong makisama? Ganito na po talaga ako kahit nung dalaga pa ako. Mas gustong magkulong sa loob ng bahay. Sinabi ko na yan sa asawa mo noon. May sira na yata sa ulong asawa ko paano? Aalis na ako. Yun lang naman ang sadya ko sa inyo. Teka lang, huwag ka munang umalis. Bakit? Meron ka ba bang sasabihin? Alam ko na masama ang pakiramdam mo. Ilang araw mo na yung iniinda. Paano mo nalaman? Isa pong manggagamot ang inay ko sa amin. Ganun ba? Ilang araw na ngang lagi nangangalay yung balikat ko na para bang may nakadagan? Tumalikod ka at papahiran ko ng langis. Sinunod nga ni Mang Fredo ang sinabi ni Inay. Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Halata nga na hirap siya dahil hinahabol niya ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa bumuti na ang lagay niya. Salamat sa iyo ha. Gumanda na ang pakiramdam ko. Iwasan mo muna magbasa o uminom kaya ng malamig na tubig. Kung maaari maligamgam na muna hanggang bukas ng umaga. Huwag ka rin masyadong magpakapagod ha. Ipahinga mo muna yung sama ng pakiramdam mo. Hindi naman kasi basta mawawala yan Susundin ko sinabi mo. Maraming salamat ulit sa iyo. At sa iyo rin iha. Ingatan niyo po ang sarili niyo, Mang Fredo. Oo iha. Paano? Aalis na ako ha. Baka kasi hinihintay na ako ni Welnor sa bahay. Nang makaalis si Mang Fredo, tsaka lang ulit nagsalita ang inay. Baka sa kanya ang pag-aalala habang nakatingin sa may pintong nilabasan ng kapitbahay namin. Ay, muntik na siyang atakihin kung hindi ko naagapan. Kaya po pala kanina pagdating niya, parang may kakaiba na sa kanya. Kailangan pa rin niya mag-ingat. Traidor ang sakit sa puso. Kawawa naman. Dahil sa asawa nagkakasakit siya. Nabanggit nga dati ng magkapatid kay Mark na dahil nga daw sa kanilang ina, kaya na-stroke si Mang Fredo. Kung hindi siya magbabago, baka mawalan ulit siya ng asawa.
Pag-uwi ni Mang Fredo, nadatnan niya ang asawa na hindi na maipinta ang muka. Hindi na lang niya ito pinansin at naupo na lang sa sofa. Bakit ang tagal mo sa kabila? Hindi ganun kadali makipag-usap. Lalo na't hindi naman ako nag-iskandalo sa bahay nila. Anong sabi ng mag-inang yon? Sasampahan ka na nila ng kaso oras na guluhin mo pa sila. Sa akala ba nila matatakot nila ako ha? Mabait naman ang mag-ina eh. Hiyaan mo na lamang sila. Ano bang ipinakain sa'yo na mag-ina na yon ha? At ipinagtatanggol mong mabuti? Ikaw naman kasi ang mali eh. Ang hilig mong mga away, kapag pinatulang ka, ikaw pa ang galit. Kailan ba ako naging tama sa paningin mo ha? Naalala mo ba yung sinabi ko kapag hindi ka pa nagbago, lalayasan na rin kita? Gagawin ko yun. Tinawagan na ako ng mga anak natin. Gusto nila na sumama na ako sa kanila. Nakausap mo ang mga anak natin? Kumusta na sila? Sa tingin ko naman nasa mabuti silang lagay ngayon. Hindi ka naman sasama sa kanila, di ba? Sinabi kong pag-iisipan ko ang inaalok nila sa akin. Namimiss ko na rin kasi sila eh. Ikaw lang inaalala ko. Kaya sana naman, wag mong ubusin ang pasensya ko. Oo na. Hindi ko naguguluhin ang mga kapitbahay natin. Huwag mo lang akong iwan. Tuparin mo ang sinabi mo. Ayoko namang habang buhay ko na lang laging inaayos ang mga gulong ginawa mo. Mahiya ka rin. Gusto mo ba na lagi na lang nasasabihan na matandang walang pinagkatandaan? Oo na. Hindi mo na kailangan sabihin niya sa akin ng paulit-ulit. Magkwento ka na lang tungkol sa mga anak natin. Wala ba silang balak dalawin tayo? Wala na nga. Ang gusto nila, akong pumisan sa kanila. Mas lalo kung napatunayan na mas mahal ka nila kaysa sa akin. Sinusuklian lang nila ang pagmamahal ko sa kanila. Ikaw naman kasi, mula pagkabata malupit na sa kanila. Kaya wala tuloy silang amor sa'yo. Hindi lang nila nakikita ang sakripisyo ko sa kanila. Mga wala ngang utang na loob. Ay nako, wag na nga natin yan pag-usapan. Mag-aaway na naman tayo eh. Ang mahalaga, nasa maayos lang lagay ng mga anak natin. Nang dumating si Mark sa bahay, minabuti na lang namin na wag nang banggitin ang mga ginawa ng kapitbahay namin. Isang araw lang ang itinigil niya sa bahay. At umalis na rin siya kinabukasan. Ilang araw na rin namin napapansin na tahimik lang sa kabilang bahay. Nay? Oo, bakit? Nag-chat ba ang asawa mo? Hindi po siya ang kachat ko, kundi yung si Maris, yung anak ng may-ari ng tinitirhan natin. Anong sabi niya? Kasi po, Nay, nagkasakit daw ng malubha ang nanay niya. Kasalukuyan daw nasa ospital. Mukha naman siyang malusog nang manggaling dito ah. Ano raw ang sakit? Hindi pa rin daw matukoy ng mga doktor eh. Ganun ba? Kawawa naman. Mukha pa naman siyang mabait. Mabait po talaga. Kaya pala nag-chat ang anak. Nakikiusap na kung pwede, kunin na nila ang bayad sa bahay. Pandagdag din daw nila sa gastusin sa ospital. May pera naman po ako rito. Sabi ko, daanan na lang mamaya. Sabihin mo kapag nagpunta dito mamaya ang anak, subukan din nila na ipatingin ng ina sa albularyo. May hinala po ba kayo kung ano ang sakit ng nanay ni Maris? Wala, iha. Dahil hindi ko naman nakikita ang nanay niya. At ang akin lang wala namang masama, di ba? Lalo't hindi ka mo matukoy ng doktor ang sakit. Sige po, babanggitin ko po mamaya. Napansin ko lang na ilang araw ng tahimik ang kapitbahay natin ah. Lagi ko pong nakikita na nakasilip dito si Aling Welnor. Baka tsumitsyempo lang po yun. Kahapon nga po nung bumili ako sa tindahan, ang sabi sa akin ni Aling Tess kung ano-ano ang ipinagkakalat tungkol sa atin. Kaya tingin ko po, hindi na siya magbabago. Pinili niya yon. Huwag lang siyang gagawa ng isang bagay na ikakapahamak mo. Dahil ako makakabangga niya. Wala naman po siyang magagawa kundi ang magkalat ng chismis at magbunga nga sa atin. Hindi lang yon ang kaya niyang gawin. Ano pong ibig niyong sabihin? Unang pag-aharap pa lang namin alam ko nang may kakaiba sa kanya. Pilit niya yung itinatago. Pero malakas ang pakiramdam ko, no? Bakit ngayon niyo lang to sinabi? Ayaw ko kasing mag-alala ka. Bigla kong naalala ngayon. Laging nagkakasakit ang mga taong inaaway niya. Hindi kaya kagagawan niya? Posible.
Pero ikaw, hindi ka niya magagalaw ng basta-basta. Protektado ka. Lalo na't nandito ako. Alam ko po na ligtas kami ng magiging anak ko habang nariyan kayo. Nang sumunod na araw habang nagwawalis ang inay, naisipan kong lumabas at magpaaraw. Lumabas naman si Aling Welnor sa bahay niya at lumapit sa amin. Himala, lumabas ka, Analu. Ang laki na ng tiyan mo. Maganda po kasi ang sikat ng araw, kaya naisipan ko na magpaaraw. Maganda nga sa buntis na nagpapaaraw. Dapat dalasan mo. Lumalabas lang po kasi ako kapag kasama ko ang inay. Katulad po ngayon na nagwawalis siya. Siya nga pala, Iha. Hihingi na rin ako ng dispensa sa inasal ko. Sana mapatawad ninyo ako mag-ina. Wala naman po yun sa amin ni inay. Ayaw rin po namin na may nakakaaway. Salamat naman kung ganun. Amor, sana mapatawad mo ako sa mga sinabi ko sa'yo nun, ha? Kalimutan na natin ang nangyari. Bilang magkakapit-bahay hindi tama na nag-aaway tayo. Tama ka. Nahihiya nga ako dahil sa mga ginawa ko. Naliwanagan lang ako nang kausapin ako ng asawa ko. Yun lang ba ang sadya mo? Papasok na kasi kami sa loob ng bahay Oo, yun lang naman. Tsaka na lang po tayo magkwentuhan, Aling Welnor. Papasok na po kami sa loob. Sige, Iha. Hindi naman ako naniniwala na totoo kay Aling Welnor ang paghingi niya ng dispensa sa amin ni inay. Alam kong ganun din ang nararamdaman ng inay. Hindi pa naman kayo tapos magwalis Ayoko lang na nagtatagal ka sa labas ng bahay kapag naroon siya. Alam ko po na hindi totoo sa loob niya ang mga sinabi niya. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ko na gustong makipag-usap pa Ano kaya ang pinaplano ni Aling Welnor? Hindi ko alam. Pero hindi maganda ang kutob ko. Nung hapon nag-chat ulit sa akin si Maris. Lalo raw lumubha ang kanyang ina. Wala rin daw silang mahanap na albularyo. Napilitan na rin ng inay na puntahan ng may-ari ng inuupahan namin. Mahigpit ang bilin niya na wag akong lalabas. At kahit anong mangyari, hindi ako dapat sumagot sa taong tatawag sa akin. Kahit kakilala ko pa. May kumakatok. Sino kaya yun? Baka ang inay bumalik na. Pero may susi siya kaya imposible nakakatok siya. Sino yan? Ako to, Iha. Pwede mo bang buksan ang pinto? Ano po ang kailangan nyo? Buksan mo muna at saka ko sasabihin sa'yo ang sadya ko. Pasensya na ho kayo. Wala dito ang inay Alam ko, nakita ko siya umalis kanina. Bukas na lang ho kayo bumalik dito sa bahay. Hindi po talaga ako tumatanggap ng bisita kapag ganitong gabi na. Kapit-bahay mo naman ako. Anong ikinatatakot mo? Akala ko babati na tayo. Tinanggap niyo mag-ina ang paghingi ko ng dispensa. Oo nga po. Kaya lang hindi po ako tumatanggap ng bisita. Buksan mo na to, Analu! Huwag mo na akong pahirapan pa! Kahit ano po ang gawin nyo, hindi ko po bubuksan ang pinto. Ang mabuti pa po, umalis na kayo. Napaatras pa ako ng hakbang nang biglang katukin ng malakas ni Aling Welnor ang pinto. Sa sobrang lakas, parang balak niyang sirain. Halatang galit na siya sa labas. Naiiyak na rin ako sa takot. Umalis na po kayo! Kundi tatawag ako ng mga tanod! Sa tingin mo kaya matatakot mo ako, ha? Buksan mo to at saka tayo mag-usap. Ayaw niyong tumigil, ha? Sige, tatawag na ako ng tulong. Bakit ba kasi ayaw mong makipag-usap sa akin, ha? Bilin sa akin ng inay na lumayo sa inyo. Sige, aalis na ako. Pero babalik ulit ako. Hindi habang buhay mo ako maiiwasan. Nang marinig ko ang papalayong yabag, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago humiga. Hinayaan ko na lang bukas ang ilaw ng buong bahay. Pakiramdam ko kasi kapag madilim may mga matang nakatingin sa akin. Kinabukasan nagising ako sa mga kaluskos sa kusina. Mabuti namang gising ka na. Inumin mo muna tong gatas mo. Anong oras ho kayo nakauwi? Kanina madaling araw lang. Bakit dito ka sa sala natulog? Buti hindi ka nangalay.
Masakit nga po ang likod ko. Eh bakit kasi diyan ka natulog? Tapos bukas pa lahat ng ilaw. May nangyari po kasi kagabi, Nay. Ha? Ano nangyari? Nagpunta po rito kagabi si Aling Welnor. Nagpupumilit siyang pumasok. Ayaw naman sabihin kung ano ang kailangan niya. Grabe talaga ang takot ko kagabi. Akala ko, manganganak ako nang wala pa sa kabuanan ko eh. Sinamantala niya na wala ako rito sa bahay. Umalis din po siya nang sabihin kong tatawag ako ng tanod. Huwag ka na mag-alala. Hindi na rin naman ako aalis dito eh. Kumusta na nga po palang nanay ni Maris? Eh maayos na ang lagay niya. Nangihina pa nga lang talaga. Hindi biro ang pinagdaanan niya eh. Ay, mabuti naman kung ganun. Wala pa rin pong kupas ang panggagamot niyo. Eh kahit matagal na akong tumigil sa panggagamot eh. Hindi ko pa rin matiis na tulungan ang mga nangangailangan. Mabuti po kasi kayong tao. Oo, pero masama rin akong magalit. Katulad ngayon, dinagalit ako ng kapitbahay natin. Hayaan na lang po natin. Baka kung ano pa ang gawin niya eh. Aalis na rin naman po tayo rito. Kakausapin ko lang siya. Babalaan ko siya sa huling pagkakataon. Hindi na muna pumunta sa kabilang bahay ang inay. Dahil narinig na naman namin ang pagtatalo ng mag-asawa. Sa pagkakataong yun, sinadya na talaga naming makinig. Ano? Hihilata ka na naman maghapon dito sa bahay? Wala ka na naman balak mamasada? Namasada naman ako kahapon na. Eh gusto ko lang magpahinga ngayong araw dahil mainit ang panahon. Puro ka na lang pahinga. Nung isang araw nagpahinga ka rin ng buong araw dito. Ano na lang ang mangyayari sa buhay natin? Ngayong araw lang naman eh. Masama lang kasi ang pakiramdam ko. Eh sapat pa naman ang panggastos natin ah. Kaya tayo minamalas eh. Napakabatugan mo. Grabe naman yung salita mo. Kung naging batugan ako, edi sana hindi ko kayo nabigyan ng magandang buhay ng mga anak natin at mga anak mo sa una. Huwag mo sanang kalilimutan. Kung hindi dahil sa akin, hindi makakapagtapos ng pag-aaral ng mga yon. Huwag mong isumbat dahil obligasyon mo yon. Alam ko, sinasabi ko lang. Para alam mo na hindi tamang sabihan mo kung batugan ako. Kung kailan naman kasi tumanda ka na, tsaka ka pa naging tamad. Alam mo namang wala na tayong aasahan sa mga anak natin. Yun na nga eh, matanda na ako. Hindi mo man lang ba naiisip na marami na rin akong nararamdaman sa katawan ko? Dahilan mo na lang naman yan eh. Siguro, kaya ka tinatamad magtrabaho dahil binibigyan ka ng mga anak natin, ano? Eh siguro maniniwala ka lang kapag may masamang nangyari na sa akin. O di kaya kapag namatay na ako. Eh para matigil ka na lang, mamamasada na ako. Dapat lang, dahil naaalibadbaran ako na makita kang nakahilata lang dito. Ilang oras pa lang noon ang nakakalipas. Nang may humahangos na kapwa tricycle driver ni Mang Fred ang nagbalita na isinugod sa ospital ang matandang lalaki. Na aksidente di umano ito. Inatake habang nagmamaneho. Kawawa naman po si Mang Fredo. Kumusta na kaya siya? Ay sana naman eh. Hindi malubha ang nangyari sa kanya. Walang dapat sisihin kundi si Aling Welnor sa nangyari sa asawa niya. Nakita ko naman siya kanina. Mukhang nag-aalala naman siya. Hihintayin pa yata niya na mamatay ang asawa bago magbago eh. Eh maiba ko. Nakausap mo na ba ang asawa mo? Nay, sabi niya hintayin na lang daw namin na makalipat kami sa magiging bahay namin. Inaasikaso na raw niya para mapabilis ang paglipat namin. Hindi mo ba sinabi sa kanya ang mga ginawa ng kapitbahay mo? Ayoko na po siyang mag-alala eh. Eh sige, ikaw ang bahala. Ikaw lang kasi ang inaalala ko eh. Nakikita ko kasi na naapektuhan ka na rin sa ginagawa ng babaeng yun. Hindi na po niya tayo mapagtutuunan ng pansin, lalo't na aksidente ang asawa niya. Eh habang wala siya, samantalahin mong tumambay sa labas. Namumutla ka na sa pagkukulong mo dito sa loob ng bahay eh. Opo, Nay. Mamaya po lalabas ako. Ako lang ang nasa labas noon at ang inay nasa loob ng bahay. Hindi ko inaasahan na lalabas si Aling Welnor sa bahay niya. Buong akala ko kasi nasa ospital siya. Sa ayos niya mukhang wala pa siyang maayos na tulog. Para din akong itinulo sa kanya tatayuan ko habang palapit siya sa akin. Aling Welnor,
Akala ko po nasa ospital pa kayo. Umuwi na rin ako. Kumusta po si Mang Fredo? Mabuti na ang lagay niya ngayon. Ang mga anak namin na nagbabantay sa kanya sa ospital. Talaga bang nag-aalala ka sa asawa ko? Oo naman po, kami ng inay. Bakit nga pala ikaw ang nandito sa labas? Nasaan ang nanay mo? Nasa loob po ang inay. May ginagawa po siya. Ang laki na ng tiyan mo. Para kang nakanulok ng pakwan. Pwede ko bang hawakan ng tiyan mo? Hindi po pwede. Bakit naman? Hahaplusin ko lang naman. Hindi ko po pinapahawakan kahit kanino ang tiyan ko. Iyon po ang mahigpit na bili ng inay sa akin. Ang damot mo naman pala. Sige po, papasok na ako sa loob. Teka lang, natatakot ka ba sa akin? Sino po bang hindi matatakot sa inyo pagkatapos ng ginawa ninyo nung isang gabi sa bahay? Wala naman ako masamang tangka sa'yo nun. Gusto lang kitang makausap. Pasensya na po talaga. May gagawin pa po ako. Hindi ko na hinintay na makasagot si Aling Welnor. Mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay. Naninigas na naman kasi ang tiyan ko. Sapo ko pa to nang lumabas sa kusina ang inay. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ano nangyari sa'yo? Naninigas po kasi ang tiyan ko. Maupo ka muna. May masakit ba sa'yo? Medyo nawawala na po. Pinagpapawisan ka. Ano ba nangyari sa labas? Nakausap ko po kasi si Aling Welnor. Nandyan lang siya sa kanila? Opo, mga anak niya ang nagbabantay sa asawa niya sa ospital. Sa nerbiyos kaya biglang nanigas ang tiyan mo. Hindi ka niya magagawang saktan. Kayo ng anak mo habang nandito ako. Siguro nga po dala lang ng takot kaya tuwing nakikita ko siya, naninigas ang tiyan ko. Nawala na rin sa isip ko ang kumprontahin siya dahil sa mga nangyari. Hindi ko alam kung bakit masidhi ang kagustuhan niyang hawakan ng tiyan ko kanina. Ha? Gusto niyang hawakan ng tiyan mo? Opo, kahit nun pa napapansin ko na ang kakaibang titig niya sa tiyan ko. Teka, meron ba ako nakakaligtaan? Dito ka lang muna. May kukunin lang ako sa kwarto. Nagtataka naman na sinundan ko ng tingin ng inay na pumasok sa loob ng kwarto. Pagbalik niya, meron na siyang hawak na maliit na libreta. Luma na yun at naninilaw na ang mga pahina. Meron siyang binasa doon at saka tumitig sa akin. Ano pong nalaman yun ay? Ang anak mo nga ang gusto niya. Mabuti na lang protektado ang apo ko sa aking mga dasal. Anong balak niya sa anak ko? Gusto niyang ialay sa kanyang silasamba. Oras na magawa niyang orasyon na ng anak mo. Ilalabas mo siya na wala ng buhay. At masaklap pa durog ang ulo. Huwag niyo pong hayaan na may masamang mangyari sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Ngayon alam ko na ang plano niya. Mas alam ko na ang hakbang na gagawin ko. Salamat po, Nay. Magtiwala ka lang sa akin, anak. Basta sundin mo lang lahat ng utos ko. Para din yun sa inyo. Ilang gabi na rin laging nagpapausok sa paligid ng bahay ang inay. Nagtataka man ng mga kapitbahay namin sa ginagawa niya, wala naman nangahas na magtanong. Isang umaga nagulat ang inay nang makita na naglalakad sa labas si Mang Fredo. May saklay pa ito sa kanang braso. Kumusta ka na? Kailan ka pa nakalabas ng ospital? Kahapon lamang ako inuwi ng anak ko rito. Nagpapasalamat nga ako at hindi ako napuruhan. At naibaba ko rin yung pasahero ko nung bago ko atakihin sa puso. Sinabihan na kita noon na kailangan mo magpahinga. Yun nga sana ang gusto ko kaso kailangan ko rin mamasada. Kaya lang mas malaki tuloy ang nawala sa akin. Narinig nga namin ang pagtatalo niyo mag-asawa nung araw na yun Sana naman hindi ka na niya pilitin sa susunod. Alam naman ang lahat ang ginawa niya. Lahat ng tao sa paligid ng bahay namin, alam ang pinagsasabi niya ng araw na yun. Nakarating na nga sa mga anak namin, kaya gusto na nila akong kunin.
Nag-aalala lang naman sa iyo ang mga anak mo. Pero ikaw pa rin ang magpapasya sa bagay na yan. Sa totoo lang napupuno na rin ako kay Welnor. Nung isang araw meron na naman siyang nakaaway. Yung bahay sa may likod naman namin. Sasamantalahin ko na rin to para magtanong sa iyo tungkol sa asawa mo. Ano ang tungkol kay Welnor? May ginawa na naman ba siya sa inyo? Oo. Gusto niya saktan ng anak ko at magiging apo ko. Alam mo bang may alam sa karunungang itim ang asawa mo? Ha? May kinalaman ba sa kulam ang sinasabi mo? Oo. Isa akong manggagamot sa amin. Kaya alam ko kung ano ang asawa mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagkakasakit na malubha ang mga taong nakakaaway niya? Ang huli ang may-ari ng inuupahan namin. Mabuti na lang naagapan ko siya. Hindi lang basta sakit ang ibinigay niya. Talagang buhay ang gusto niya. Matagal na kami nagsasama pero hindi ko lamang tungkol dyan. Ngayon pa lang sinasabi ko na hindi niya ako matatalo. Mula ako sa pamilya na mangkukulam. Pero ginagamit lang naman namin ang kaalaman namin sa kabutihan. Mahinang klase lang ang meron ng asawa mo. Huwag niyang sagarin ang pasensya ko. Nakikiusap ako. Huwag mo namang saktan ang asawa ko. Kakausapin ko siya mamaya. Huwag niyang saktan ang anak ko. Para wala kong gawin sa kanya na pwede niyang pagsisihan. Nang makauwi si Mang Fredo sa bahay nila, tiningnan niya ang mga gamit ng asawa. Doon niya nakumpirma na gumagamit niya ng karunungang itim ang asawa. May mga nakita siyang mga itim na kandila at mga litrato. May mga santong maliliit din na walang ulo. Sa galit niya, ibinato niya yung sa pader ng bahay. Huwag ka munang pumasok sa kwarto mo. Pag-usap muna tayo. Ano naman ang pag-uusapan natin? Bakit parang galit ka? Huwag mong sabihin na ako pa rin ang sinisisi mo sa nangyaring aksidente sa'yo. Ikaw naman dapat ang sisihin pero wala kang narinig sa akin. Wala nga, pero ang mga anak mo naman, kulang na lang sentensyahan ako. Huwag na natin pag-usapan ng bagay na yon. Tapos na rin naman yon. Ano nga kasi ang gusto mong pag-usapan natin? Bilisan mo lang sabihin at may gagawin pa ako. Bakit ba nagmamadali kang makapasok sa kwarto mo? Sino na naman bang bagong biktima ng kulam mo? O ano ka mo? Kulam? Huwag mo nang tangkay na itago. Alam ko na ang lahat. Nakita ko rin ang mga gamit mo sa loob ng kwarto na yan. Kaya pala nagagalit ka kapag pumapasok kami dyan ng mga anak mo. Dahil may itinatago ka. Mukhang alam mo ng lahat. Bakit ko pa ipagkakaila? Paano mo nagagawang manakit ang ibang tao? Ikaw may kasalanan sa kanila. Pero ikaw pa gumaganti. Kahit naman magpaliwanag ako sa'yo, sigurado naman ako na hindi mo na ako paniniwalaan pa. Hindi na talaga. Hindi ako makapaniwala na isang halimaw ang kinasama ko. Halimaw? Yan ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo, may matinubang mananakit ng mga inosenteng tao? Hindi mo ba alam? Galing sa demonyo ang kulam. Kaya pala ultimo mga anak mo, hindi mo magawang mahalin dahil maitim ang budhi mo. Ngayon, alam mo na ang tungkol sa iniingatan ko, Lihim. Iiwan mo na ba ako? Dapat noon pa kita iniwan. Ngayon hindi na ako magdadalawang isip pang iwan ka. Ayoko makisama sa isang katulad mo na may alam sa kulam. Baka mamaya pati ako at mga anak mo kulamin mo rin. Hindi ko yun gagawin sa inyo ng mga anak natin. Maniwala ka sa akin. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Puro kasama na lamang ang laman ng puso't isipan mo. Mamaya darating na ang anak natin. Tinawagan ko sila para sunduin ako rito. Fredo, huwag mo akong iwan. Pakiusap. Gagawin ko lahat ng sabihin mo. Magbabago na ako. Sana noon pa. Huli na ang lahat. Hindi rin ako matatahimik kung kasama kita sa iisang bubong. Tatalikuran ko pangungulam ko. Huwag mo lang akong iwan. Patawarin mo ako pero hindi na magbabago ang isip ko. Mula sa bintana nakita ko pang dumating ang dalawang anak ni Mang Fredo. Isinakay nila ang gamit ng ama sa dalang sasakyan. Parang isinama na nila ito. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Sa tingin ko kasi yun ang mabuting gawin.
ang ilayudo ng matandang lalaki. Sinundo na po ng magkapatid si Mang Fredo. Kaalis lang po nila ngayon. Natauhan na rin pala siya. Siguro dahil sa ipinagtapat nyo. Nay, hahayaan lang ba natin na magpatuloy sa ginagawa niya si Aling Welnor? Anong gusto mong gawin natin? Dapat po siguro, ipaalam natin sa mga taga rito ang tunay niyang pagkatao. Nakakaawa naman po ang iba pa niyang mabibiktima. Naisip ko na rin yan. Ipaubayan na lang natin sa may-ari ng bahay na to. Manahimik na lang tayo. Sinabi niyo po sa kanila? Oo, nung ginamot ko siya. Naputol ang pag-uusap namin ng inay nang may kumatok sa may pinto. Ang inay ang nagbukas nun at basta na lang pumasok si Aling Welnor. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At mahihinuha na parang wala na siya sa sariling katinuan. Dahil sa inyo kaya iniwan ako ni Fredo. Sigurado ako na kayong nagsabi sa kanya ng lihim ko. Umalis ka sa bahay namin. Huwag kami ang sisihin mo sa pag-iwan sa'yo ng asawa mo. Magbabayad kayo ng mahal sa ginawa ninyong ito. Lalo ka na, Analu. Sa ayaw at sa gusto mo sa akin na magiging anak mo. Hindi mo magagawa ang masama mong balak sa aking apo. Umalis ka na, sabi! Itinulak pa ng inay ang babae palabas bago isinara ng malakas ang pinto. Sa sobrang takot ko, hindi ako makapagsalita. Nung gabing yun, hindi ako mapakali. Dama ko na may masamang mangyayari sa akin. Ilang sandali lang parang napapaso ang balat ko. Napasigaw ako sa matinding sakit. Dinaluhan naman ako ni inay. Matinding paghihirap ang dadanasin mo, Analu. Habang buhay na pagdurusa at paghihirap, habang takasan ka na ng sarili mong katinuan. Dahil alam na ng inay ang masamang balak ni Aling Welnor na kapag handa na siya. Bagamat hindi pa rin ako nakaligtas sa lupit ng sumpa ng babae, hindi naman naging malala ang sinapit ko. Patuloy pa rin sa ginagawang pag-oorasyon si Aling Welnor. Lingid sa kanya, bumabalik lang sa kanya ang inuusal niya. Huli na ang lahat na mapagtanto niya. Ano nangyayari sa akin? Teka, bakit ang balat ko nasusunog? Hindi! Nakontra agad na mag-ina ang orasyon ko. Hindi kaya isang albularya si Amor? Tanging mahusay na manggagamot lang ang makakakontra sa ginawa ko. Bakit hindi ko agad naramdaman? Tulong! Nasusunog ako! Isang trahedya ang sinapit ni Aling Welnor. Buong katawan niyang nasunog. Hindi naman maipaliwanag ng mga sumaklolo sa kanya ang tunay na nangyari sa kanya. Sa ospital na rin siya dinalaw ni Mang Fredo. Buhay pa ako, nasunog na ako. Parusa na ito sa akin. Kailangan ka naming mailayo sa lugar na ito. Alam na kasi ng mga tao ang lihim mo. Natitiyak ko na ang mag-inang nagpakalat ng tungkol sa akin. Huwag ka namang bintanga. Baka isa sa mga kinula mo nagsabi. Saan mo naman ako dadalhin na hindi ako maaabot ng mga tao? Dadalhin ka namin sa malayong lugar. Doon sa hindi ka na makakapanakit ng mga tao. Ang ibig mong sabihin, hindi kita kasama? Hindi. Ito ang napag-usapan namin ng mga anak mo. Mas gusto kasi naming mamuhay ng tahimik nang hindi ka kasama. Kung ganon, mamamatay akong mag-isa. Sana noong ka pa nagbago at nagbalik loob. Pero itong pinili mo, wala kang magagawa kundi harapin ito. Walang nakakaalam kung saan dinala ni Mang Fredo ang asawa. Nakalipat na rin kami sa bagong bahay namin. At makalipas ang ilang buwan, nanganak ako ng malusog na sanggol na lalaki. Labis ang aking pasasalamat. Dahil walang nangyaring masama sa aming mag-ina. Salamat din sa aking ina na hindi nagsasawa na protektahan kami magkakapatid. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Amedita Venson from Italy.
Shoutout sa mga kasamahan ni Raquel na palit sa D-Mark Multisales Corp, FWP staff na sina Ma'am Juvie Makirang, Mami Geraldine Sampere at kay Ate Lovely Malang. Hello po. Hi kay Angelica Cordova and kay Krusty. Hello kay Charity Carillo from Purok 7, Casilihon, Aluna, Initaw, Misamis Oriental. Hello kay na Michelle Manuge at kay Rocky Manuge. Hi kay Damilo Katigan. Hello kay Jacqueline May Aspirin from Davao City. Happy birthday kay Kuya Vince Curvy Federizo from Kel Rodis. Hello kay Vanessa Barbasa from Mariveles, Bataan. Hi kay Melissa Cortez o kay I love you mula sa asawa mo. Shoutout sa family ni Malia Torres sa Bicol. Hello po sa inyo. Shoutout sa Artiola family from Romblon. Hello kay Angelica Sampan from Burias, Masbate. Hi kay Miss Ayeng. Salamat sa pakikinig. Shoutout sa Loresto family from Iligan City. Hello kay Jenny B. Tumaliwan at sa buong Tumaliwan family from Tugigaraw. Shoutout sa Ampanya family from Lucena, Iloilo at sa boss ni Milagros Ampanya. Hello po sa inyo. Hello kay Rosalie Del Prado from San Andres, Quezon Province. Happy 2nd anniversary kay na Rosalina Bugayong and Richard Cayon. Hi kay Nancy Hasebe. Shoutout sa Dekit family, salamat sa laging pakikinig. Shoutout sa Regala family from Pandi, Bulacan. Shoutout sa Sumandal family from Palawan. Hello sa anak ni Richelle Candelaria na si Alia Reza at sa bestie niyang si Hazel from Pasig. Hi kay Arlene Pedong from Katarman, Northern Samar. Hello kay na Ate Auring, Ate Ne, Maring Faye at Madam Leslie ng Amira Boxes Handicraft ng Laguna. Galing kay Marco Nanes. Hi kay Limay, maraming salamat sa pakikinig mo. Hello kay Jeanette Tarife from Dubai. Hi kay Angelina Ignacio. Hello kay Angelo de la Cruz from Pangasinan. Hello din kay nanay at sa anak mo. Hello kay Mary Joy Sabaresa from Agos Bato, Camarines Sur. Hi kay Rose Jean Magbato from Cabancaca, Negros Occidental. Hi kay Joseph De Los Santos from Oriental, Mindoro. Hello kay na Feli Batersal, Edna Garcia, Sara May Lucio at kay Ermarmi Sablad. Shoutout sa Valdez family and Platero family from Tanawan, Batangas. Hi kay Marites Tanilong from Mandawi City, Cebu. Hello kay Elvira Caparas from General Trias, Cavite. Hi kay Venus Ravas ng San Jose del Monte, Bulacan. Hello sa magkakaibigan na sina Kimi, Sofia, Patria at Isabel from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa Pagsibol Tahian kina Michelle, Ate Jean, Eddie at kay Ana Bolante. Hi kay Lerma Bo from UAE. Hello kay Joanna Almoridie from Humalig, Quezon. Hi kay Cheska Andalis from Malolos, Bulacan. Hello kay Lynn Hasegawa from Ibaraki, Japan. Hi kay Hasmin Castillo from Malaysia. Hello kay na Brenda Grencio at Michael from Fujairah, UAE. Hi kay I Love Traveled. Hi sa bago nating subscriber na si Javen Delasan, maraming salamat po. Hi kay Sofia Nares. Hello kay Elda Rentillo. Shoutout sa Alajids family. Hi kay Lenny Jean Inyan Cuare at sa Macabante family, Inyan family and Cuare family from Calibo and Balete, Aklan. Shoutout sa Malyari family and Agites family. Hi kay Joven Agites. Hello kay Jenjen Amores and family from Jones, Isabela. Shoutout sa Enaria family. At shoutout sa Deloro family and Gonzaga family from Cavite. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless.